kolumnista sa Hong Kong na nagbansag sa Pilipinas na nation of servants o bayan ng mga alipin. Pero bago po humingi ng paumanhin si Chief Zhao, abay nagpalusot pa. Palusot? Kaya may hamon po sa kanya si Congressman Roy Logoles, suntukan na lang daw. Nakatutok si Ivan Maynina. Bilang isang bayan ng mga alipin, hindi raw dapat pumapalag ang mga Pilipino sa mga amo nilang Chino na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ang opinyong ito ni Chief Zhao sa kanyang column na The War at Home na lumabas sa HK Magazine kamakailan, ang umani ng maanghang na batikos sa internet, nagbunsod ng mga panawagang boycott sa Hong Kong at nagresulta sa pagkaka-blacklist niya sa Pilipinas. Kasabay nito ang mga demand para sa paghingi nito ng paumanhin. Sa newscast ng ATV Network sa Hong Kong kagabi, ginawa ito ni Zhao. He made a public apology claiming he had never meant to insult anyone. So I am now aware that I've crossed the line and I've offered my public apology. Pero bago mag-sorry, pinaliwanag ni Zhao na wala siyang intensyong mang-insulto kanino man. Sa paggamit ng salitang servant, iba raw ang kanyang naisip pakahulugan. The servant is a sacred term. A Hong Kong government official is a civil servant. We are all servants to God, right? Pero si Congressman Roy Logoles lalong na-insulto sa paliwanag na ito ni Zhao. Una nang nanawagan si Goles ay boycott ang Hong Kong at mga produkto nila bilang pagpapakita ng galit sa mga isinulot ni Zhao. Iba na ang hamon ni Goles. I'm still hoping that I can have one good round with him, just one round in the ring with Chief Zhao. Isang round lang hinihingi ko. For symbolic lang naman yan. No? He even aggravated and further insulted us by making us believe that his use of servant is in a positive way. Ang Bureau of Immigration hindi pa rin binabawi ang blacklist order kay Zhao. Kailangan niya raw itong i-request sakaling magpasya siyang pumunta ng Pilipinas. Ang Malacanang wala ring opisyal na posisyon kung tatanggapin o hindi ang apology ni Zhao. Tingnan natin kung mapapatawad na ba natin at kung naipaliwanag niyang mabuti kung bakit sinabi niya yung kanyang sinabi na nakasama ng damdamin ng mga Pilipino. Ang Filipino community sa Hong Kong maluwag na tinanggap ang apology pero tuloy pa rin daw ang malawakang kilos protesta kontra diskriminasyon nila sa linggo. Ayon kay Vice Consul Vic Roque, kung may magandang naidulot ang pangi-insulto ni Zhao, ito ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagkontra rito. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.